Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Ineus. Walang eksaktong taon, probinsya ng Bukidnon. Maaaring narinig nyo ang tampok nating karakter sa kwentong ito. Alam nyo na rin ang kanyang kakayahan. Ngunit hindi ang kwento ng kanyang buhay at kung paano siyang kinilala bilang isa sa 4 na bayani ng Sitio Sandoval. Sa kasaysayang ito, matutunghayan nyo ang pinagmula ng isa sa malalakas na tauhan ni Cadelfin, si Ineus. Lumaki sa kabundukan ng Bukidnon, malayo sa impluwensya ng sumisibol na kabiasnan. Namuhay ng mapayapa noon ang 10 taong gulang na si Ineus. Ulilang lubos sa mga magulang dahil sa isang malagim na sakuna. Pinatay ng mga tulisan ang ama at ina. Maging ang nakababatang kapatid, hindi nakaligtas sa kamay ng malupit na bandido. Namuhay ng may matinding galit sa puso si Ineus. Ganun pa man hindi ito naging dahilan para hindi siya mahalin at alagaan ng mga kanayon. Nauunawaan nila ang nararamdaman ng paslit. Dahil maging sila, nawalan din ng mga mahal sa buhay. Talamak ang pananalakay ng mga bandido sa bawat tribo sa paligid ng lugar nila Ineus, kaya nagpapalipat-lipat sila ng tirahan. At sa bawat lugar na kanilang malilipatan, may 1 o 2 sa kanilang kababaryo ang nalalagas. Madalas naririnig ni Ineus ang pagbubulungan ng ilang kababaryo. Ayon sa mga ito, may sumpang dala ang paslit. Simula nang maulila sa mga magulang, hindi na sila nilubayan ng kamalasan. Naku, itong batang to, puro na naman pasa. Punit na naman yung mga damit na ibinigay ko sa'yo. Halika nga nang magamot ko ang sugat mo. Hubarin mo ang mga damit na yan. Lalaban ko para matahi. Wika ni Mang Makoy. Nang minsang umuwi sa kanya ang paslit, na punong-puno ng sugat ang katawan. Sira ang damit. Hindi maipinta ang itsura. Tanging si Mang Makoy lang ang taong nag-aaruga ng totoo kay Ineus dahil malapit na kaibigan ito ng kanyang ama. Pasensya na po kayo, Lolo Makoy. Hindi ko naman po kasi sila inaano eh. Naglalaro lang po ako sa daan. Lolo, bakit ganun yung sinasabi nila? Ako daw po yung may dala ng malas sa baryo natin. Totoo po ba yun? Tanong ni Ineus. Ay nako, wag mong papansinin ang sinasabi nila dahil hindi yan totoo. Wala silang alam sa mga nangyari. Sila ang may problema at hindi ikaw. Sila ang nagdala ng kamalasan sa mga sarili nila. Kaya kung meron mang dapat sisihin, yon ang mga taong nang aalipusta sa'yo. Isinisisi nila ang mga pagkakamali sa isang bata na wala namang kakayahan na ipagtanggol ang sarili. Tugon ni Mang Makoy. Wala naman po akong ginagawa sa kanila eh. Galit po ako, pero hindi sa mga kababaryo natin. Galit ako sa mga pumatay kay nanay at tatay. Balang araw paglaki ko, hahanapin ko sila para singilin. Nagulat si Mang Makoy sa sinabi ng bata. Unang beses itong naglabas ng saloobin. Dito napagtanto ng matanda na unti-unting nilalamon ng matinding galit ang pagkatao ng kawawang paslit. Hindi ka dapat mamuhay sa galit, Ineus. Nauunawaan ko ang nararamdaman mo. Kahit ako ay nagagalit eh. Pero hindi yan ang dahilan para magpatuloy ka. Ang galit sa puso ng tao, kapag patuloy na ginatungan, lalago ito na parang apoy. Kumakalat sa isang malawak na tuyong damuhan. Huwag mong hayaang lamunin ka ng apoy na ito. Dahil sa oras na mangyari yon, wala ka nang magagawa.
Mamumuhay ka sa isang mundo na ang tingin sa'yo ay kalaban. Wika ni Mang Makoy. Yun na nga pong tingin sa akin ng mga tao sa baryo, Lolo. Ano pa po ba ang magbabago? Lalo lang nila akong aapihin. Lalo lang nila akong sasaktan. Kaya mas mabuti pa ho siguro, ipakita natin sa kanila na kaya kong lumaban. Tugon ni Eneas. Hindi mo pa lubos na mauunawaan sa ngayon. Pero darating din ang araw na maiintindihan mo ang mga sinasabi ko. O siya, maglinis ka na ng katawan nang makakain ka at magamot ko yung mga sugat mo. Wika ng matanda. Sa paglipas ng mga taon, hindi na bago ang pananaw ng binata. Halos araw-araw na itong nasasangkot sa gulo. Wala na ring magawa si Mang Makoy kung hindi hayaang matutunan ni Eneas ang mga aral ng buhay sa sarili niyang pamamaraan. Hanggang sa umabot sa punto, wala nang magawa ang matanda. Kinausap nito ng masinsinan si Eneas. Mamamaalam na ako sa mundong ito, Eneas. Sana lang may natutunan ka mula sa mga itinuro ko sa iyo. Lagi kong sinasabi noon na hindi ako habang buhay na nasa tabi mo. Nararamdaman kong malapit nang dumating ang araw na yon. Wika ng matanda habang nakaupo sa atangan. Alam ko po yun. Naging matigas ang ulo ko. Paulit-ulit ko kayong binibigyan ng sakit ng ulo. Pero alam mo ba, Lolo? Nagpapasalamat ako dahil sa kabila ng pagiging suwail, hindi kayo nagsawang alagaan at pangaralan ako. Huwag po kayo mag-alala, Lolo. Habang buhay kong dadali ng mga pangaral nyo. At saka, huwag nga po kayo magsalita ng ganyan. Ang lakas-lakas mo pa oh. Nagsisibak ka pa nga ng kahoy. Nakita kita kahapon eh. Tugon ni Eneas. Oo, dahil hindi mo sinunod ang utos ko, kaya ako na lang ang gumawa. Pero seryoso ko, Eneas ha. Hindi lang pangaral ang gusto kong iwan sa'yo. Maaari mo bang kunin sa aking silid ang maliit na kahon na nakapatong sa mesa nasa tabi ng higaan ko? Wika ni Mang Makoy. Dali-dali namang tumayo ang binata at kinuha ang kahon. Eto po ba, Lolo? Ano po bang laman yan? Tanong ni Eneas. Buksan mo. Ito ang isa sa mga kayamanang pinaka-iniingatan ko, Eneas. Pagmamay-ari pa ito ng aking ama. Hindi ko na nagamit noon dahil wala naman akong hilig sa kanyang mga ginagawa. Pero sa palagay ko, mas mapapakinabangan mo ang bagay na ito. Wika ni Mang Makoy. Binuksan ni Eneas ang maliit na kahon. Nakita ang isang kwintas. Ang bato ay pahaba na parang pangil ng isang malaking aso. Pangil ba to na naging bato? Tanong ni Eneas. Sabihin na nating parang gano'n na nga. Mula ito sa isang nilalang na kung tawagin ay Irong Linte. Sa mga hindi nakakaalam, ang nilalang na Irong Linti o Ayam Tikilat sa salitang Karaya, isang elemento na kung titignan, mukhang malaking aso. Sinasabing ang mga nilalang na ito naninirahan sa himpapawid, bumababa sa lupa sa pamamagitan ng malakas na kidlat. Ayon sa mga lumang kasulatan, ang mga Irong Linti ay alaga ng bathalumang seribong kilat. Pinapadala niya ang mga ito sa lupa upang maghanap ng karapat-dapat na maging katunggali sa labanan. Kung hindi niyo na itatanong, nung unang panahon, hinamon ng mga malalakas na mandirigma ang mga diwata para pumalit sa kanilang pwesto. Sa tuwing nananalo ang mga mortal, nakukuha nila ang kapangyarihan ng kalabang diwata.
Ngunit kapag natalo naman ang mortal, habang buhay nitong paglilingkuran ang nakalabang diwata. Iniwan ng mga irong linti ang kanilang pangil sa mga mortal na napili bilang palatandaan. At sa pagdating ng araw ay bababa si Ribong Kilat upang hamunin ang taong napili ng kanyang alaga. E paano naman po ito napunta sa pangalaga ng tatay nyo? Tanong ni Eneas. Ibinigay ito ng Irong Kilat sa aking ama. Ngunit hindi dumating si Ribong Kilat para hamunin siya sa laban. Kaya nakuha ni tatay ang kapangyarihan ng taglay ng pangil na yan. Tugon ng matanda. Dagdag pa nito. Sa oras na hindi matuloy ang laban, kusang iniiwan ng irong linti ang kanilang pangil, kasama ang halos kalahati ng kanilang kapangyarihan. May ilang ding nananatili upang gabayan ang taong pinagkalooban kung mapapatunayang karapat dapat. O nga pala lolo, hindi nyo pa naikwento sa akin yung tungkol sa tatay mo ah. Ngayon ko pa lang yan narinig sa'yo eh. Pwede mo bang ibahagi sa akin lolo? Wika ni Eneas. Mahaba ang usapang to ah. Ang mabuti pa, kumuha ka ng mainit na salabat para may mainom tayo habang nag-uusap. Tugon ng matanda. Nang makabalik ang binata, sinimulan ni Mang Makoy ang kwento. Alam mo, Eneas, ang aking ama ay kilala sa aming baryo bilang mahusay na manggagamot. Ang mga pamamaraan ng kanyang panggagamot ay mula sa makalumang aral na kung tawagin ay aral ng mga bathala. Wika ni Mang Makoy. Aral ng mga bathala? Ibig sabihin po ba nun? May kaalaman mula sa mga bathala ang tatay nyo? Tanong ni Eneas. Tama ka, Eneas. Siya ang kauna-unahang tao na nakaperpekto sa pamamarang iyon. Ito ang dahilan kung bakit siya kinilala ng mga tao at kinainggitan ng mga dewata. Tugon ni Mang Makoy. Eh bakit naman siya kinainggitan ng mga dewata lolo? Mortal lang naman ang tatay nyo ah. Tama ho ba? Tama ka. Mortal ang aking ama. Isang mortal na may kakayahang bumuhay ng patay at magpagaling ng kahit pinakamataas na uri ng engkanto. Dahil sa kakayahang ito, kinakatakutan maging ng diwata ng kamatayan si tatay. Hanggang sa umabot pa sa punto, maging si diwatang Ribong Kilat nagpadala ng kanyang mga alaga upang hamunin sa isang labanan ng aking ama. Hindi ito tinanggihan ni tatay, kaso nga lang, hindi din naman dumating ang diwata. Eh, ano naman po ang ginawa ng tatay nyo? Ipinagpatuloy niya ang buhay na parang walang nangyari. Inantay din ni ama ang pagdating ng diwata, ngunit hanggang sa pumanaw na lang ito, wala namang dumating para hamunin siya. Eh, di ba sabi nyo, nagkakaroon ng kapangyarihan ng sino mang mapag-iwanan ng pangil ng irong linti? Bakit hindi nyo ginamit? Gaya ng sinabi ko din sa'yo, wala akong hilig sa ginagawa ni tatay. At isa pa, wala rin akong paggagamitan. Kaya minabuti kong itago na lang. Pero ngayon, nararamdaman ko mas mapapakinabangan mo ito. Kaya naman ipapamana ko sa'yo. Wika ni Mang Makoy. Tinanggap ni Eneas ang pamana ng matanda. Ngunit lingid sa kalaman nito ang katotohanan tungkol sa pangil ng irong linti. Nang mga sumunod na araw, biglang nagkagulo ang mga kababaryo. Nasa gawing dulo ng nayon ang bahay nila Mang Makoy, kaya halos palabas at papasok sa lugar. Doon dumadaan sa kanila. Nakita ni Eneas na nagtatakbuhan ang mga tao, bit-bit ang kanilang mga gamit.
Hinarang nito ang isa sa mga kakilala. Ayon dito, may mga tulisan na nanggugulo sa lugar. Dali-daling pumasok ng tahanan ang binata upang ipaalam kay Mang Makoy ang nangyayari. Ngunit kalmado lang ang matanda. Hayaan mo sila, Eneas. Hindi tayo aalis sa lugar na ito. Kung pupunta ang mga tulisan, hayaan mo silang kunin ang gusto nila. Hindi ka ba natatakot sa kanila, Lolo? Pwede ka nilang patayin. Habang may oras pa tayo, kailangan na nating umalis dito. Oo, alam ko, Eneas. Pero handa na ako eh. Kung sakali mang mawala ako sa mundong ito, wala akong pagsisisihan. Dahil nagawa ko na ang dapat kong gawin. Iho, hindi kinakatakutan ng kamatayan, lalo pat nagampanan ko na ang misyon ko. Lolo naman, mamaya ka na magdrama. Ilang sandali na lang darating na sila dito. Umalis na tayo. Wika ni Eneas, ngunit huli na ang lahat. Nakapasok na sa bakuran nila ang ilan sa mga tulisan. Kung gusto mong umalis, hindi kita pipigilan, Eneas. Mananatili ako dito at kung ano man ang mangyari sa akin, tatanggapin ko ito ng maluwag. Naniniwala ako na yon ang kalooban ng amang may likha. Muling wika ni Mang Makoy. Napakatigas ng ulo ng matanda. Kaya naman walang nagawa ang binata, kundi manatili sa tabi nito at siguraduhin ang kaligtasan. Apa, talagang may naiwan pa dito. Ang lakas naman ng lobo, tanda. Ikaw naman, binata. Magpapatiwakal ka ba? Tanong ng tulisan. Wala kaming ginagawang masama sa inyo. Pakiusap, huwag niyong sasaktan ng lolo ko. Tugon ni Eneas. Bigla itong hinampas ng lalaki, dahilan para magdugo ang kilay nito. Matapos ay tinutukan sa leeg si Eneas ng isa pang tulisan gamit ang patalim. Huwag kang manlalaban ha. Hindi mo na kailangan pahirapan pa ang sarili mo. Mamamatay ka rin lang, kaya tanggapin mo ito ng maluwag. Wika ng isa pang tulisan. Walang nagawa si Eneas, kundi pagmasdan si Mang Makoy habang kinikwelyoan ito ng mga nanloob. Siyempre, hindi namin kayo papatayin ng walang napapakinabangan. Alam kong may mga nakatagong mahalagang bagay dito, tanda. Ituro mo sa amin kung ayaw mong sabain. Napangiti na lang si Mang Makoy. Muli siyang nagsalita. Kunin niyo ang lahat ng mapapakinabangan niyo. Pero wag niyo lang papatayin ang binata. Nakikiusap ako. Nagtawanan ang mga tulisan. Biglang pinukpok sa ulo ang matanda. Dito na sumiklab ang galit ni Eneas. Bigla nitong sinipa ang paa ng tulisan na may hawak sa kanya. Dahilan para mapayuko ito. Dali-daling gumulong sa sahigang binata upang makaalis sa tabi ng tulisan. Saktong napunta ito sa dingding kung saan nakasuksok ang isang lumang itak. Dinampot ito ni Eneas. Tinutok sa mga tulisan. Pinagtawanan ng mga ito ang binata. Anong magagawa ng lumang itak na yan? Huwag kang magtapang-tapangan dahil kahit anong gawin mo, iisa lang ang hahantungan nyo. Kayong dalawa ng matandang yan, mamamatay kayo dito. Wika ng isa sa mga tulisan. Nang mga sandaling iyon, iisa lang ang nasa isipan ni Eneas. Ito ay makaalis sa sitwasyon. Determinado ang binatang mabuhay dahil alam niyang may dahilan kung bakit ipinagkalob sa kanya ni Mang Makoy ang pangil ng irong linti. Isinot ito ni Eneas. Simula nang ibigay sa kanya ni Mang Makoy ang kwintas, hindi niya ito tinanggal.
Kung talagang totoo ang kwento tungkol sa inyo, ngayon ko kinakailangan ng kapangyarihang ibibigay mo. Bulong ni Aeneas. Bigla itong nakaramdam ng mahinang kuryente sa kanyang dibdib kung nasaan ang kwintas. Sinundan ito ng mumunting pagkislap sa hawak niyang itak. Maya-maya pa, napansin ng isa sa mga tulisan ang unti-unting pagtitipon ng maliliit na butil ng liwanag sa paligid ng binata. Nang tignan ni Aeneas si Mang Makoy, nakangiti ito sa kanya. Laking gulat ng lahat ng nasa loob ng tahanan nang bumulusok paibaba ang malakas na kidlat. Tinamaan nito ang malaking puno na nasa tabi ng bahay nila Mang Makoy. Biglang tumahimik ang kapaligiran. Nagtataka ang lahat dahil maganda ang panahon kaya walang dahilan upang magkaroon ng kidlat. Alam ni Mang Makoy ang dahilan kung bakit nangyari ito. Pinakikiramdaman niya si Aeneas. Ilang segundo pa ang nakalipas. Biglang nagsigawan ang mga tulisan sa labas ng tahanan. Nang tignan ito ni Aeneas, isang malaking puting aso ang nakikipaglaban sa mga ito. Halos kasing tangkad ng kabayo ang nilalang. Puti ang balahibo na tila may taglay na sariling liwanag. Nilapa nito ang mga tulisan sa loob ng tahanan matapos ay marahang pumasok sa loob. Hindi makakilos ang mga tulisan. Maging si Mang Makoy, hindi rin makaalis sa kinaupuan. Kaninong aso yan? Teka, aso ba yan? Bakit ang laki? Ang tawag sa kanila, Irong Lente. Huwag kang gagawa ng kahit anong ikakapahamak mo. Isang maling galaw lang, siguradong matutosta ka ng dala nitong kidlat. Wika ni Mang Makoy. Ngunit hindi nakinig ang tulisan. Sinugod nito ang Irong Linti gamit ang kanyang itak. Nilingon siya ng nilalang. Bigla itong kumahol. Nangisay ang katawan ng tulisan. Tuluyang nabalot ng malakas na kuryente hanggang sa maging abo. Nataranta ang isa pang tulisan kaya mabilis itong tumalon sa bintana. Ngunit sa kasamaang palad, naabutan siya ng Irong Linti at gaya ng isa nitong kasama, tuluyang natupok ang katawan. Tumayo si Aeneas at marahang lumapit sa kinaroroonan ni Mang Makoy. Ngunit hindi ito nakatuloy. Biglang lumitaw sa harapan ng binata ang nilalang. Idinikit nito ang ilong sa dibdib ni Aeneas kung nasaan ang kwintas. Ikaw ba ang nagmamay-ari ng pangil na ito? Naparito ka ba kasama ni Ribong Kilat para hamunin ako? Tanong ni Aeneas. Hindi ako naparito kasama ni Ribong Kilat. Matagal na panahon na akong nakalaya mula sa kanyang pangalaga. Ito ay nang hindi niya siputin ang ama ng matandang ito sa laban. Tugon ng nilalang habang nakatitig kay Mang Makoy. Kung ganun, anong ginagawa mo dito? Ikaw nga ang dapat kong tanungin dahil ikaw ang tumawag sa akin. Hindi ako sigurado pero hiniling ko kanina sa suot kong pangil na napatunayan kung totoo ang kapangyarihan nito. Oo, narinig ko ang hiling na yon. Kaya ako nandito. Ang buong akala ko, yung taong una kong pinagbigyan ang humiling. Ngunit nakakapanglumo lang. Iba pala. Hindi ko akalain isang binatang kalatang pag-iisip at kulang ang pagkatao ang siyang tumawag sa akin. Oo, tama ka. Kulang nga ang pagkatao ko dahil wala namang nagpuno nito. Kalat din ang pag-iisip ko
dahil hindi ko alam kung anong gagawin ko sa buhay na meron ako. Kung ganon, muli mo kong tawagin kung buo na ang isipan mo at sigurado ka na sa gusto mong mangyari sa buhay mo. Wika ng nilalang. Matapos ay kagad itong naglaho. Dali-dali namang nilapitan ni Eneas si Mang Makoy. Tinulungan niya itong makatayo. Matapos gamutin ang sugat ng matanda, pinakiramdaman nito ang paligid. Mukhang humupa na ang tensyon. Kaya naman lumabas si Eneas at nagpunta sa baryo. Nakita ng binata ang napakalaking pinsalang idinulot ng mga tulisan. Meron ding ilang namatay. May mga sugatan. Tinulungan ng binata ang mga ito. Ngunit sa halip na magpasalamat, siya pa ang sinisi sa nangyari. Bakit nandito ka pa? Dapat ikaw na lang yung namatay. Total, ikaw naman ang may dala ng kamalasan sa baryo natin. Umalis ka na dito. Hindi namin kailangan ng tulong mo. Wika ng isang lalaki. Ngunit hindi nagpatinag si Eneas. Ipinagpatuloy niya ang pagtulong. Wala na ho akong magagawa kung yan ang tingin niyo sa akin. Kailangan niyo ng agarang lunas. Hayaan niyo sana akong gawin ang nararapat. Pagkatapos ko kayo matulungan, doon ako aalis. Tugon ni Eneas. Matapos gamutin ang sugat ng taga-baryo, tumulong din ang binatang tipunin ang mga bangkay. Inilibing ang mga ito. Nanlumo si Eneas sa nangyari sa kanilang baryo at sa narinig nito sa mga tao. Tila pinanghinaan ng loob ang binata. Marami itong naglakad pawi ng tahanan. Inayos ang nasirang bahagi ng kanilang bakuran. Kumusta naman sa baryo? Hula ko, hindi maganda ang kalagayan doon. Wika ni Mang Makoy. Marami pong namatay, Lolo. May mga sugatan din po. Gaya ng dati, sa akin pa rin sinisisi ang nangyari. Kesyo malas daw ako eh. Ako daw ang may dala ng lahat ng nangyayari sa baryo. Huwag mong isipin ang sinasabi ng mga tao. Ang mahalaga, alam mo sa iyong sarili na hindi ka ganon. Yun na nga po ang problema, Lolo eh. Maging ako, hindi ko na alam kung sino ko. At kung ano ba talaga yung dahilan ko kung bakit ako nandito. Tugon ng binata. Pinaupo ito ni Mang Makoy sa kanyang tabi. Mopo ka, Eneas. May sasabihin ako sa iyo. Alam mo ba kung bakit nagpakita ang gabay ng bertud na nasa iyo? Yon ay dahil naramdaman niya na merong kang malakas na presensya. Isang taong may potensyal. Naramdaman sa iyo ng Erong Linti ang presensya ng aking ama. Ang kailangan mong gawin ngayon, hanapin at buuin ang sarili mo. Wika ni Mang Makoy. Yan din po ang sinabi sa akin ng nilalang. Pero hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Muli mong balikan ang kaganapan, Iho. Ano ba ang layunin mo nang tawagin mo ang nilalang? Ano ang nais mong mangyari? Anong nais kong mangyari? Ang matulungan kayo. Yung mailigtas po kayo. Yun lang naman yung dahilan ko para humingi ng tulong sa bertud eh. Bukod dun wala naman eh. Wala naman akong pakialam sa sarili ko eh. Ayan, nasagot na ang tanong mo. Ang kagustuhan mong makatulong sa iba ang siyang naging dahilan kung bakit tinugon ng Erong Linti ang tawag mo. Likas kang matulungin, Eneas. Hindi mo lang ito nakikita sa iyong sarili, pero taglay mo ang isang mabuting puso. Pero Lolo, paano ang tingin ng mga tao sa akin? Ayaw nila ako makita
o lumapit man lang sa kanila. Paano ko makakatulong kung sila mismo yung tumutulak sa akin? Ang tao, nakakapagbitaw ng salita batay sa nararamdaman nila. Kaya wag mong intindihin ang mga sinasabi ng nasa paligid mo. Ang mahalaga, alam mo kung ano ang layunin at adikain mo sa iyong buhay. Wika ni Mang Makoy. Makalipas ang ilang araw, hindi pa man lubusang nakakabawi ang baryo mula sa naunang pagsalakay. Isang pangkat na naman ng mga tulisan ang dumating. Nagkataong nasa baryo si Eneus. Nasaksiyan nito kung paanong sinira ng mga bandido ang tahanan ng mga taga-baryo. Hinuli nila ang mga kalalakihan, nagawang makatakas ng ilan. Ngunit ang ibang minalas na mahuli ay hindi nakaligtas. Dito na nag-init ang ulo ng binata. Sa isipan nito, kailangan niyang gumawa ng paraan upang matigil ang pang-aabuso ng mga bandido. Dinampot ng binata ang kalaykay na nakakalat sa lupa. Walang pagdadalawang isip na sinugod ang isa sa mga bandido. Hinampas niya ito sa likuran. Bumaon ang ngipin ng mga kalaykay na naging sanhi ng kamatayan nito. Nasa loob ng mga kabahayan ang kasama nito. Kaya walang nakapansin sa ginawa ng binata. Tahimik na nag-ikot si Eneus sa paligid. Narinig nito ang iyak ng isang sanggol, maging ang nagmamakaawang ina. Natunto ng binata ang kinaroroonan ng mga ito. Sinipa ng binata ang pintuan. Tumambad sa harapan ang isang lalaking binibitin sa paa ang isang sanggol. Merong nakatutok na patalim sa katawan ng bata. Akmang itatarak na ng lalaki ang punyal nang bigla itong sipain ni Eneus. Dahilan para mabitawan ang paslit na kagad namang nasalo ng binata. Yakap-yakap ni Eneus ang umiiyak na sanggol habang sinasalo ang mga suntok at sipa ng mga tulisan. Naglabas ng patalim ang isa sa mga ito. Akmang sasaksakin ang ina ng sanggol. Inilapag ni Eneus ang hawak. Dali-daling hinarang ang sarili sa babae. Yan ang napapala ng mga pakialamero. Hala, sunugin niyo ang lugar na ito at walang ititirang buhay. Wika ng isa sa mga bandido. Hindi makapagsalita si Eneus dahil sa baga ang tama nito. Sa tuwing hihigop siya ng hangin, bumubulwak ang dugo sa kanyang bunganga. Naisip ng binata, ito na marahil ang katapusan para sa kanya. Ngunit sa huling hininga, muli nitong tinawag ang irong linti. Alam kong nakikinig ka. Alam ko na hindi ako karapat-dapat. Ngunit makikiusap ako hindi para sa sarili ko, kundi para sa mga taga-baryo. Tulungan mo kung mailigtas sila. Ito lang ang kahilingan ko sa uling pagkakataon. Wika ni Eneus habang pilit na itinatayo ang sarili. Ilang segundong nakalipas, nakita ni Eneus ang pamilyar na tanawin. Unti-unting nagtipon ang maliit na butil ng liwanag sa paligid. Ramdam ng binata ang mahinang kislap ng kuryente sa kanyang katawan. Tila unti-unting nawawala ang sakit na nararamdaman na dulot ng kanyang sugat. Lumalabo na din ang paningin ni Eneus ng mga oras na yun. Ang huli nitong nakita, ang matingkad na puting liwanag na biglang pumasok sa tahanan na kanilang kinaroroonan. Namanhid ang buong katawan nito dahil sa napakaraming dugo na nawala. Napangiti na lang si Eneus. Nakita ang irong linti. Nakatayo sa harapan,
bago ito tuluyang mawala ng ulirat. Nagising ang binata sa isang lugar na nababalot ng liwanag. Halos wala itong makita. Ang tanging naririnig ay ang tunog ng kanyang paghinga. Aaminin ko sa'yo. Pinahanga mo ko. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak mo. Pero nakuha mo ang respeto ko, bata. Wika ng pamilyar na boses. Sabi ko na hindi mo ako matitiis eh. Salamat sa iyo ha. Utang ko ang kaligtasan ng mga taga-baryo. Ngayon maaari na ako mamatay. Sa wakas, mag-iiba na ang tingin nila sa akin. Hoy. Anong sinasabi mo? Hindi ka maaaring mamatay. Tandaan mo, may kasunduan kang nilagdaan. Nang patakan mo ng dugo ang pangil ko, hindi ka mamamatay hanggat nasa loob ka ng kasunduang yun. Ngayon bumalik ka sa katawan mo. Harapin ang natitirang kalaban. Wika ng nilalang. Biglang dumilat si Aeneas. Sinapo ang katawan. Wala ni isang sugat ang naiwan sa balat. Lahat ng pinsala ay gumaling. Tumayo si Aeneas at lumabas ng tahanan. Nakita nito ang mga nagsasayahang bandido. Sa kalagitnaan ng mga ito, ang mga kababaryong takot na takot. Dumampot ng itak si Aeneas. Iniampas ito sa haligi ng kubo, dahilan para makuha ang atensyon ng mga bandido. Paglingon ng mga ito, wala na ang binata sa kinakatayuan. Laking gulat ng mga tulisan nang biglang sumigaw ang isa sa mga kasama. Isa-isa silang bumagsak sa lupa. Nagpalinga-linga sa paligid ang mga natitirang kalaban, ngunit hindi nila mahanap si Aeneas. Oh, ako ba yung hinahanap nyo? Wika ni Aeneas. Muli na naman itong naglaho. Nang magpakita, nasa likod na ito ng mga bandido. Biglang bumulusok ang malakas na kidlat sa kanilang harapan, dahilan para matusta ang mga kalaban. Nang masiguradong ligtas na ang paligid, isa-isang kinalagan ni Aeneas ang mga kababaryo. Laking pasasalamat ng mga ito sa binata dahil nagawa nitong talunin ang mga sumalakay na bandido. Dito na nagsimula na mag-iba ang tingin ng mga kababaryo sa kanya. Inirespeto si Aeneas at tinuring na bayani. Bigla ding nabuhayan ang kanilang pamayanan dahil may isang tao na silang masasandalan. Ito ang sinasabi ko sa iyo, Aeneas. Lahat ng bagay ay nakatakdang maganap sa tamang panahon. Wika ni Mang Makoy. Utang ko ito sa gabay ng bertud na ibinigay mo sa akin, Lolo. Hindi ko magagawa ang lahat ng ito kung hindi dahil sa tulong niya. Nagkakamali ka. Hindi ako ang dapat mong pagkautangan, Aeneas. Ang totoo, ako ang nagpapasalamat sa iyo. Dahil kung hindi mo tinanggap ang kasunduan, hindi ako makakawala sa pagkakatali sa bathalang ribong kilat. Wika ng nilalang. Tanging si Aeneas lang ang may kakayahang makakita sa kanya at makipag-usap sa pamamagitan ng isipan. Anong kasunduan? Sa totoo lang, hindi ko maintindihan yung mga sinasabi mo eh. Sobrang bilis ng pangyayari. Ano ba yung kasunduan na yun? Tungkol saan ba yung kasunduan? Nang mapatakan ng dugo ang pangil ko, saka palang gumana ang kasunduan.
Ito ay mula pa sa ama ni Makoy. Ngunit hindi niya ito isinagawa. Dahil ng mga oras na yon, matanda na din siya. Ipinasa ng matanda kay Makoy ang pangangalaga ng pangil. Ngunit sa halip na gamitin, itinago niya ito. Tugon ni Raxus. Ito na marahil ang sinasabi ng aking lolo noon. Kung gayon, anong kailangan kong gawin para maisakatuparan ng kaakibat na tungkulin? Tanong ni Aeneas. Hindi ako ang makakapagdikta ng gagawin mo. Ikaw na ngayon ang may hawak ng kapangyarihan ko. Kaya ikaw ang gagawa ng kapalaran mo. Gabay lang ako at susunod sa lahat ng sasabihin ng aking Panginoon. Tugon ng nilalang. Nahinto ang pag-uusap ng mga ito. Nang biglang may humawak sa mga kamay ni Aeneas. Ito ang ina ng sanggol na iniligtas niya. Laking pasasalamat nito dahil sa ginawa ni Aeneas. Wala pong anuman, ginang. Hindi po ako mangangako Pero simula ngayon, gagawin ko ang makakaya ko upang protektahan ang baryong ito. Tugon ng binata. Unti-unti ay sinaayos ng mga taga-baryo ang kanilang tahanan. Sa paglipas ng mga buwan, muling nanumbalik sa dati ang baryo. Naging mapayapa, ngunit hindi nagpakampante si Aeneas. Patuloy itong naging mapagmatsyag, lalo na sa mga dumadayo sa kanilang baryo. Malapit lang sa pantalan ng Sitio Sandoval ang kanilang lugar. Halos magkarap lang ito. Ngunit kailangan mong tumawid ng dagat ng mahigit 2 oras bago marating ang nasabing pantalan. Dito kadalasang nagmumula ang mga bandido, piratang nananalakay sa kanilang bayan. Ayon pa sa mga nakakatanda, pugad ng mga pirata ang lugar na yon, kaya walang sino man ang nangangahas na sumalakay. Ngunit sa isipan ni Aeneas, mahihinto lang ang panggugulo ng mga pirata kung puputulin niya ang ugat ng mga ito. Isinangguni ni Aeneas ang naisip kay Mang Makoy. Gaya ng inaasahan, hindi ito pumayag. Nasisiraan ka na ba ng ulo, Aeneas? Hindi mo alam ang sinasabi mo. Papasok ka sa pugad ng mga bubuyog. Pupuhagin mo sila. Mag-isip ka, Aeneas. Ang Sitio Sandoval, kilala bilang pugad ng mga pirata. Anong magagawa mo laban sa kanila? Tanong ni Mang Makoy. Wala na ako maisip na paraan, lolo para matigil yung panggugulo nila. Maliban na lang kung dadaling ko sa kanilang bakura ng laban. Ito ang tadhana ko, lolo. At isa pa, gusto ko lang ng kapayapaan. Huwag mong ituloy ang binabalak mo, Aeneas. Makinig ka sa akin. Dahil wala ka mapapala sa pagpunta mo sa baryong iyon, kundi sakit ng katawan. At ang pinakamalala, baka bangkay ka na kapag umuwi. Kung yon ang magiging kabayaran sa kapayapaan ng baryo natin, malugod kong tatanggapin. Tugon ni Aeneas. Hindi na ito napigilan ng matanda. Kinabukasan, madaling araw pa lamang, tumulak na ang binata papunta sa pantalan ng Sitio Sandoval, sakay ng maliit na bangka. Habang papasok sa mismong look, napansin nito ang malaking sasakyang pandagat. Karamihan sa mga ito, may mga sandatang nakaumang sa gilid. Sa isip ni Aeneas, ito ang ginagamit ng mga bandido kapag sumasalakay sila. Ngunit ang mas nakaagaw ng pansin ng binata, ang napakagandang galyon. May bandilang puti. Habang papalapit ito sa daungan, nakita ng binata ang isang matipunong lalaki.
May nakataklob sa likod nito na mahabang roba. May puting bandanang nakapalupot sa leeg. Dumaong ang binata. Pinuntahan ng lalaking iyon. Naguutos ito sa kanyang mga tauhan na ibaba ang kanilang mga kargamento. Bilisan nyo na. Baka abutan tayo ng ulan. Wika ng lalaki. Walang pagdadalawang isip. Tinawag ito ni Eneus. Ikaw ba ang pinuno ng mga pirata na sumasalakay sa baryo namin? Nagulat ang lalaki maging ang mga tauhan. Ibinaba ang kanilang mga buhat na kahon. Lumapit sa kinakatayuan ng binata. Depende sa kung anong baryo ang tinutukoy mo. Bakit? At sino ang nagtatanong? Tugon ng lalaki. Ako si Eneus, mula sa kabilang ibayo. Nagpunta ako dito upang makausap ang pinuno ng mga pirata na sumasalakay sa baryo namin. Meron akong impormasyon na nakuha na dito sila nagkakanlong. Napalingon si Cadelfin sa mga kasama. Nagtawanan ang mga ito. Tama ang sinasabi mo. Ako nga ang pinuno ng mga pirata sa lugar na ito. Makikipag-usap ka sa akin. Sa anong dahilan? Gusto kong hamunin ka sa isang labanan. Nagtawanan ng malakas ang mga kasama nito. Maging ang pinuno, hindi rin napigilan ang sarili. Hamunin mo ko sa laban. Ano naman ang mapapala ko sa'yo kung sakaling tatanggapin ko ang hamon mo? Tanong ni Cadelpin. Kapag natalo mo ako, magsisilbi ako bilang alipin. Gagawin ko ang lahat ng pag-uutos mo. Pero kapag nanalo ko, ititigil niyo ang pananalakay sa baryo namin. Hayaan niyo kaming mamuhay ng payapa. Tugon ni Eneus. Mukha namang patas ang gusto mong mangyari. Pero alam mo ba kung sino ang hinahamon mo? Tanong ni Cadelpin. Hindi ko alam kung anong kaya mong gawin. Pero isa lang ang masisiguro ko. Tugon ng binata. Sabay suntok ng batong pinagtatalian ng galyon. Nanlaki mga mata ng lalaki. Hindi nito inaasahan na may ganong kapangyarihan si Eneus. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo, bata? Tanong ni Cadelfin. Tawagin mo akong Eneus. Ikaw, maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Delphine ang pangalan ko. Cadelfin ang tawag sa akin ng mga taga rito. Kung ganon, tinatanggap mo ba ang hamon ko, Cadelfin? Basta walang sisihan. Tutupad ako sa kasunduan. Lulubayan namin ang inyong baryo at tutulungan pa kitang pangalagaan ito. Pero sa oras na manalo ako, magiging isa ka sa amin. Hindi na din masama ang inaalok ko sa'yo. Ano? Simulan na natin? Tugon ni Cadelfin. Walang pagdadalawang isip na sumugod si Eneus. Muling namangha si Cadelfin dahil napakabilis itong gumalaw. Nakita nito ang pagkislap ng kidlat sa kamao ng binata. Ano? Natatakot ka na ba? Parang bigla ka namutla ah. Napangiti si Cadelfin. Tinitigan si Eneus. Biglang nanginig ang katawan ni Eneus. Hindi nito maikilos ang katawan. Malakas ka, minado ko. Ngunit kulang ka sa kaalaman. Bertud ng kidlat ang kapangyarihan mong taglay. Malamang nagtataka ka kung bakit alam kong tungkol dito. Wala akong pakialam kung anong sinasabi mo. Puro kasalita! Tugon ni Eneus. Muli na namang nagulat si Cadelfin dahil nagawa nitong kalasin ang binato niyang tigalpo. Napakamot na lang ng ulo ang Ginoo.
napatingin sa mga kasama. Ano? Itutuloy ko pa ba? Tanong ni Cadelfin. Nagsigawan ang mga kasama. Ang ilan ay sumisenyas pa na tapusin na ang binata. Dahil dito, lalong nainis si Aeneas. Bigla itong tumalon pa itaas. Laking gulat ni Cadelfin nang bumulusok ito papunta sa kanyang kinakatayuan. Mabuti na lang at nakaiwas ang Ginoo dahil nang tumama ang kamao ni Aeneas sa lupa. Gumawa ito ng malaking butas, napalibutan ng napakaraming kuryente. Dahil sa nangyari, nawala sa isip ni Cadelfin ang kalaban. Nang mag-angat ito ng tingin, nasa harapan niya si Aeneas. Nadaplisan ng kamao sa muka, dahilan para masugatan ang pisngi. Naku naman! Siguradong mag-iiwan ng pilat ang ginawa mo. O sige na nga, magseseryoso na ako. Wika ni Cadelfin. Tumayo ito at tinanggal ang robang nakasabit sa kanyang balikat. Inihagis ito sa isa sa mga kasama. Sumugod papunta kay Aeneas. Sinalubong naman ito ng binata na siyang malaking pagkakamali. Nagsalpukan ng dalawa. Kapwa tumalsik. Ngunit napuruan si Aeneas dahil wala itong depensa. Halos malamog ang katawan ng binata. Nakahiga ito at pilit na tumatayo. Ngunit hindi nito maikilos ang paa at kamay. Hanga ko sa katapangan mo, bata. Maging sa iyong determinasyon na protekta ng baryo. Ngunit hangal ka. Hindi mo muna iniisip ang mga bagay-bagay bago ka magdesisyon. Wika ni Cadelfin. Naupo ito sa tabi ni Aeneas. Inalalayang makasandal sa puno. Nakachamba ka lang. Pero wag kang mag-alala. Tanggap ko ang pagkatalo. Susunod ako sa gusto mong mangyari. Mabuti naman kung ganon. Ngayon magpagaling ka. May gagawin tayo sa oras na manumbalik ang lakas mo. Wika ni Cadelfin. Ilang araw na natili ang binata sa Sitio Sandoval. Nang gumaling na ito, muli siyang kinausap ni Cadelfin. Handa na akong sundin ang lahat ang ipag-uutos mo, amo. Nakakaasiwang pakinggan. Pero parang gusto kong tunog na yun. Bueno, ang una mong gagawin, kilalanin sa mga barko na yan ang simbolo ng mga bandidong sumalakay sa inyong baryo. Wika ni Cadelfin. Pinagmasdan ng binata ang mga barkong nakadaong. Nakita nito ang isang pamilyar na watawat. Yan, amo. Yung watawat na may dahon. Yan ang isa sa mga bandidong sumalakay sa amin. Sigurado ka ba? Sigurado ko. Kilala ko ang simbolo nila. Hindi ko maaaring makalimutan ang imaheng yan. Dahil nakatatuyan sa braso ng mga kalalakian na pumatay sa mga magulang ko. Kung ganon, lapitan mo ang kanilang pinuno. Hamunin mo sa isang labanan. Nanlaki ang mga mata ni Aeneas dahil sa mga narinig. Teka, hamunin ko ng laban. Ang laking tao ng pinuno nila. Nagawa mo nga akong hamunin nang hindi mo alam ang kakayahan ko. Yan pa kayang taong yan. Laki lang ng pangangatawan ng pinapakita niyan. At saka, akala ko ba, susundin mo ang lahat ng sinasabi ko? Wika ni Cadelfin. Tumayo si Aeneas at nilapitan ang pinuno ng mga nasabing bandido. Nakaupo ito sa gilid ng pantalan habang nakikipag-inuman sa mga kasama. Walang pagdadalawang isip na sinuntok ni Aeneas ang lalaki. Sa lakas ng pagkakabitaw nito ng atake, natumba ang malaking tao. Dahan-dahan itong tumayo. Sinugod si Aeneas.
Ngunit natigilan ito nang makitang nakatayo si Kadelphin sa likuran ng binata. Kadelphin, ikaw pala yan. Tauhan mo ba ang batang to? Pasensya na. Hindi ko alam kung ano ang kasalanan ko kung bakit niya ako sinalakay. Wika ng lalaki. Oo, isa siya sa mga bago kong kasapi. Hindi mo alam ang kasalanan mo. Eneus, bakit hindi mo sabihin sa kanya? Pinatay mo ang nanay at tatay ko. At paulit-ulit niyong sinalakay ang baryo namin. Wika ni Eneus, sabay turo sa magkabilang ibayo. Ay, yun ba? Pasensya ka na, pero nakaharang kasi sila. Hindi na ituloy ng lalaki ang sasabihin. Bigla itong sinuntok ni Kadelphin. Nagsipagtayuan ang mga kasama, ngunit kagad silang umatras nang makita ang mga tauhan ng Ginoo. Hindi na kayo nadala. Ilang beses ko nang pinalampas ang mga kawalanghiyaan nyo. Paulit-ulit lang din kayong lumalabag sa lituntunin. Alam mo ang kabayaran nito, Cyrus. At ikaw ang magpapataw nito, Aeneas. Wika ni Kadelphin, sabay abot ng mahabang itak sa binata. Hindi, amo. May sarili akong pamamaraan sa pagpapataw ng parusa sa kanya. Tugon ni Aeneas. Hinawakan nito sa leeg si Cyrus. Nagulat si Kadelphin nang biglang bumulusok ang kidlat mula sa kalangitan. Natusta ang lalaki kasama ang mga tauhan nito. Isinunod ni Aeneas ang malaking sasakyang pandagat na pagmamay-ari ng pangkat. Mabuti na lang pala. Natalo kita. Kung hindi, baka ganyan din ang nangyari sa amin. Wika ni Kadelphin sabay akbay kay Aeneas. Matapos ang pangyayaring iyon, kinausap niya ang binata. Pinaliwanag nito ang kanilang kalagayan sa baryo. Lubos namang naunawaan ni Aeneas na hindi lahat ng nakatira sa lugar ay mga bandido. Sila ay nabibilang sa mga mandaragat na nangangalaga ng kapayapaan sa paligid. Mga pirata kami, Aeneas. Ngunit ang mga taong kinukulimbat namin, yung mga sakim, sarili lang ang iniisip. Ibinabahagi namin sa mga karatignayon ng aming mga nakukuha upang makatulong. Muling wika ni Kadelphin. Matapos marinig ang kwento, nagpa siya ang binata na sumapi sa pangkat. Napagtanto din ni Aeneas na ito ang kanyang tadhana, dahilan kung bakit siya nagkaroon ng espesyal na kakayahan. Ilang araw ang nakalipas. Nagulat ang mga kanayon ni Aeneas nang biglang dumaong sa kanilang dalampasigan ang pangkat ni Kadelphin. Hindi kagad nakita ng mga kanayon ang binata, kaya natakot ang mga ito. Sandali lang mga kasama, huwag kayo matakot. Mga kaibigan ko sila. Simula ngayon, hindi na kayo mamumuhay sa takot. Sa mga oras na ito, itatayo namin ang bandila ni Kadelphin sa pinakamataas na burol. Ito ay magsisilbing patunay na nasa ilalim tayo ng pangangalaga ng kanyang pangkat. Malaya na kayong mamumuhay sa sarili nating baryo. Hindi na tayo magpapalipat-lipat. Wika ni Aeneas. Nung una ay ayaw pang maniwala ng mga tao. Ngunit nang makita ng mga ito si Kadelphin, bigla silang nagsigawan. Mukhang maayos na ang lahat sa lugar na ito. Magpaalam ka na sa mga mahal mo sa buhay. Magsisimula na ang una mong paglalakbay. Sandali lang, amo. Maaari ba akong manatili kahit ilang taon lang? Mangyari kasi, nag-iisa na lang yung taong kumukup sa akin eh. Wala na siyang ibang makakasama. Matanda na rin siya eh. Kaya kung maaari sana,
Sasamahan ko muna siya hanggang sa uli. O sige, pinapayagan kita. Sa oras na handa ka ng sumama, bumalik ka sa Sitio Sandoval. Aantayin kita sa lugar na yon, Neneus. Tugon ni Ka Delfin. Matapos ay naglayag na ang mga ito. Lumipas ang ilang taon. Tuluyang na maalam si Mang Makoy. At gaya ng ipinangako ni Eneus, bumalik ito sa Sitio Sandoval upang maging formal na kasapi ng pangkat ni Ka Delfin. Para sa mga kabayan natin na alam ang istorya na ito ay kwento ng baryo ng malalakas na antingero. Isa sa mga tauhan ni Ka Delfin si Eneus, at para sa mga hindi pa nakakakinig, search nyo lang mga kabayan, Baryo ng Malalakas na Antingero, 3 episodes yan. Doon nyo makikita ang naging buhay ni Eneus kasama ang pangkat ni Ka Delfin. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento. Paalam.